Magandang hapon guys. Ayan. Actually, ano na, mag-alas 3 na. Yung dalawa wala. Bumili na ang potato corner. Tsaka yung oil. Tsaka oil. Mag-ano siya, mag-oil change siya sa ano. Long weekend. Bukas ba? Bukas. Wala naman doon gagawin. Kaya mag-oil change siya. Problema kasi ng mga Kia yun, tsaka Hyundai, yung ano, kumakain ng langis. So, matakaw ano? Ha? Sabi ni Jonas, uhaw daw. Summer daw kasi kaya uhaw. Sabi ko niloko ka, dear. Kaya yung magpapacheck. Kasi nung chinag niya nung nagpa-CT scan, ang baba na daw ng oil. Pero kaka-oil change lang doon ng isang buwan. Mahigit ano? 2 months. 2 months. 2 months. Inano pa yun, pinlash pa nila yun. Kaya so, ako naman yung gagawa. Baka hindi ako satisfied sa ginagawa yun. Tapos ang mahal pa ng singil. Kanina ba? 200 kasi plinash pa, di ba? Almost 200. Kaya siya na lang daw. Total bukas off siya tsaka Monday. Tsaka may mga gamit naman dito eh. Dalawang bagets nandito dahil si Jonas wala rin pasok ng long weekend. Ako lang may trabaho. Kasi nagbubo siya ng deck sa Magic Cards niya. Hindi, ina-update ko lang yung mga cards ko kasi outdated na siya. Marami na mga lumabas na mga bago. Sa tagal na. Kailan ka pa uli? Tagal na. Ini-sponsoran ako nito ni Commander. Sponsor? Sige, bilhin mo yung mga gusto mo. Ayan may video tayo. Bilhin mo yun. Hindi, paano kasi meron siyang nabentang laruan. Sabi niya, dear, yun na yung bayad ko sa laruan. Ano bayaran mo? Kasi bumili akong laruan eh. Iba naman nga ako yun. Sabi ko, parang niloloko mo sarili mo isa lang naman ang pera natin. Ba't babayaran mo? Sabi niya, di bibili ko na lang. Gagamitin ko. Gamitin mo na. Sabi ko, bili mo na kailangan mo. Dapat pala, binili ko na yung isang foil doon kahapon. Kaya Jonas pero. Ikaw pabago-bago siya naisip. Pag may gusto siya, naku, mahal. Tapos pag-iisipan niya, dapat pala, kinuha na. Ganyan yan eh. Hindi kasi sa pagbubuo ng, ng mga Magic Cards na deck, discarte yan eh. Minsan merong same ability ng card, pero mas mura siya. Yung printed value niya, mas mura. Actually, komplikado maglaro niyan eh. Hindi basta-basta eh. Natatanda mo pa nga iba, di ba? Ilan lang. Kailan pa yun? Baby pa si Jonas. Buntis ka pa lang naglalaro tayo. Buntis, nanganak hanggang sa nanganak. Binenta lahat. Oo, tapos naibalik niya nung lumalaki na si Jonas. Siguro tinuruan ko kasi si Jonas. Tinuruan niya, nakakalaro, natatalo ka pa, umiiyak pa pag natatalo. Ngayon, hindi ko mapapanalunan niya. Sobrang galing na maglaro. Natatalo niya actually si Jonas magaling talaga diyan kasi parang 8 years old, 9. Sinasama ko na sa mga tournament yan. So mga 6, 7 siya nagtuturo ako doon. Mga basic lang, mga Tsaka gusto niya na. Nakikita mo na, uy, ganda ng itsura ng mga card. Napapagalitan ko pa nga yan kasi pag binalasan niya, parang balasang, wala lang eh. Sabi ko, mamalo mga cards na yan. May mga sleeve pa nga yan. Pakita mo nga din sa may sleeve para lang hindi siya magasgas. May doble pa yan kasi may sleeve na siya. Diba ito sleeves? May pa yan, naka-sleeve pa uli sa loob. Kaya pag binabalasa, plastic pa uli yan. Para hindi siya magasgas at ma-damage. Actually, nabebenta uli namin yan. Mataas kasi ang value niyan eh. Lalo kapag nakachempo ka ng maganda sa booster pack. Itong Jonas, nung umuwi si mami niya, kailan yan? 2012. Umuwi siya nun. Sakto, may merong SMX tournament sa MOA. Hindi nakasali si Jonas nun. Ay sabi ko kay bilhin na lang natin ng regalo. Ang binili namin isang set ng Goblin Guide na doon mo lang makukuha doon sa tournament na yan, 4. Magkano rin yun, Parang, hindi, mura pa rin. Parang 150 lang yata bilhin natin isa na. 150 lang ba? Hindi. Oo, ganun lang. Mahal na nung time na yun kasi 2012 eh. Pag nag-100 ng isa, mahal na eh. Start na yun. Tournament sila. Si Jermaine makasama, tigakain. Kasi naglalaro sila sa Hearns Ice Cream eh. Parang siya, maliit na restaurant. Yung may-ari naglalaro rin ng Magic Cards. Kaya doon sila naglalaro. Parang may entrance lang, Tapos kakain ka lang. Yung pinaka-entrance. Kain. Sama na laro. Si Jermaine, syempre, gusto niya yung ice cream eh. Tapos nagkataon, merong isang malaking tournament.
yung deck na ginagamit ko, pinagamit ko sa kanya. Sabi ko, practicing mo. Yung Constellation deck. Natuwa siya. Umabot siya ng ano doon. Top 30 o 50, parang ganun. Pero nasa 2,000 yung naglaro. Oh, dami nun. Napakadami nun. Dinadayo talaga yun. Grand Prix yun eh. Grand Prix. Mga taga-Australia. Basta within Asia yung Japanese, mga Japanese player, Chinese, Taiwanese. Ilan nakalaban niya na foreigner, di ba? Oo. Yun nga, may nagdaya lang sa kanya na nag-stall sa kanya. Tinatagalan. Bata, syempre. Syempre, bata. Tatawagin ko na talaga yung judge nun kasi nahalata na namin tsaka yung mga ibang player na Pilipino. Uy, dinadaya na yung anak mo. Kaso na time over. Nalaglag din siya. Pareho lang sila halos. Pero kumbaga sa nakaka-proud ko kasi ilang taon lang si Jonas noon. Daming ang hanga. Galing Nakailang siya eh. Nakailang panalo eh. Di ba, pumunta rin kayo nila niya nun? Ando kami, di ba? Nanonood hindi kami. Kailangan doon lang kami. Hindi kayo makakapasok doon sa mismo venue. Ang galing nga eh. Tagal na nun. Tagal na. Ilang taon na anak mo. Kaya, buhay pa ibang mga cards. Yung mga cards na yun, sabi ko sa kanya, tabi mo lang kasi yun yung mga memories natin ng mga naglalaro tayo. Kaya hanggang ngayon naman eh. Hilig pa rin naman niya. Si Jeremy na hindi na hilig sa ganyan. Si Jermaine, sa mga art lang, pero hindi siya masyadong maano sa malaro. Maglaro ng computer. Kasi yun. Tsaka yung mga game console naman si Jermaine, mga PS5, PS4. Simula noon yan, PS2, 3, 4. Si Jonas, ganun din. Pero mas more on si Jermaine. Mas tutok. Ayun, wala yung dalawa. Bumili muna. Ako actually, nagkakapahinga ko lang kasi nagluto ng order. Malapit na rin pick up yun to eh. Actually, 4 na klase lang siya order eh. Marami yan. Igado, kaldereta, chop suey, tsaka pansit. Ayan. Malalaking tray yan eh. Katrabaho ko yung nag-order si Ate Sally. Ate Sally, thank you sa pag-order. Tsaka yung kapatid niya nanonood daw sa amin. Tiga Vancouver. Shoutout sa kanya. Afternoon guys, tanghali na. Ayan, namili kami ng mga gamit sa oil, filter, tsaka itong oil saver. Kasi medyo may problema itong itong kotse ni Carla. Dati ginawan ko na nilinis ko na yan, inayos ko, pinalitan ko ng spark plug, tsaka PCB bulb. Nung nakaraan, pinalitan ko ulit after 2-3 years. Pero kumakain pa rin siya ng oil eh. Yun yung problema ng mga Kia tsaka Hyundai eh. So, ito tinitingnan natin kung magwo-work itong motor oil saver. Maraming nagsasabing maganda raw to eh. So, isang ganito tsaka change oil na namin. Titingnan na, observe natin after a week kung magwo-work siya. Kasi kung dadaling ko na naman to sa mga mekaniko, mahina na naman ng ilang daan dyan. Which is, ito, magkano yan to? Parang 15? Magkano to, Jermaine? $15? 17. Medyo mahirap lang hanapin kasi kahapon, dalawa dapat yung pinabibili ko nito, naubos na raw eh. Kanina wala pa rin eh. Nung tumingin tayo, ubos pa rin eh. Please dumumi ng oil nito. Parang 2-3 months pa lang namin pinalitan yan. Kaya lang talagang tinatyaga na lang namin yung mga sasakyan or si Carla. Si Carla usually gumagamit ito eh. Tinatyaga na lang at kailangan hanggang sa bumigay na lang. Pag bumigay na tsaka bumili ng bago. Yan. Palitan natin ng oil. Yan. Medyo nalagay na namin yung partial na tint dito sa likod. Ito naman sa harap. Yung sa harap, si Jeremy ng baklas ng sticker eh. Yan. Dami pa. 3 pa. Pero next time na yung dalawa lang muna ulit. Hmm. Last window na to,
Hindi, sa harapan pa eh. Pero baka next time na yun. Gabi na. Pagod na rin ako. Nag-change oil pa ako ngayon eh. Ayun o. Pagod siya o. Okay. Maghapong na. Hindi, yung kanina yung kotse, hirap i-change oil na kasi ano yun, kailangan isampa doon sa ramp. Yung ramp, pang hirap sampahan kasi mababa masyado yung kotse, kaya kailangan ipwesto mo mabuti. Buti na lang ako siguro baka lumampas. Pinag-drive ko pa kasi Jermaine eh. Nung una eh. Kamusta naman? Tingnan ko, checking ko kung gaano kalaki yung clearance. Okay naman, nabante, atras lang naman niya. Sabi ko, dahan-dahan, baka sagasama pa ako. Ayun. Gusto niya nalilibang eh. Ayan. Imbis na pahinga siya. Hindi, bukas pahinga, tapos pasok na eh. Pasok, tinatanggal niya ang kanyang stress sa trabaho eh. Yung, di ba nung nakaraan, sabi ko sa inyo, ano pangalan nito? Inoperan ka na. Inoperan ako sa CNC. Pwesto sa CNC. Kasi nga slow. Walang doon, makatagal. At saka hindi nila magawa ng maayos yung pagsi-CNC. Aside from that, meron daw ginawa yata yung dalawang Ukrainian na yun. Kaya natanggal. So, nung nakaraan, meron kasi kaming pininturan way back, January daw yun, 2024. Ay, hindi. 25. Itong bago lang. So, pagdating sa field nung kasi minsan kasi magpipintura kami na mga pipe na order. Inaabot yun na almost 3 months, 5 months, nandun lang, nakatahinga lang, nakatambak lang yun. Bago nila ma-install doon sa, maibaon. Muna nila. Sigurado muna nila na talagang walang mangyayaring leak or Kaya may mga x-ray pa yan, may mga kung ano-ano pa ginagawa doon sa tubo. Kaya nga yung coating namin sa parang yung protective measure para sa mga kalawang, ganyan. Or so madalit sabi yun yung cover ng bakal na pipe. Kahit na makakapal na. So nangyari, itong company na to, matagal na sa amin umorder yan eh. So, last week, bigla na lang nagkaroon ng meeting. Kasi daw, 3 raw doon sa 100 na pipe na pininturahan namin is nag-fail. Na tuklap daw yung pintura. So, iniisip namin kung ano yung yung cause. Cause nung bakit nag-fail yun. Alam nyo na, doon sa amin kasi, pag diba konti nga lang kami tapos mabilisan lahat. So hindi ko masabi na lumagpas sa inspection yung mga ganong klase ng pipe. Kasi ilan ang nag-inspect di ba? Matutusin. Bukod sa amin, meron pang mga inspector na pumupunta sa kumpanya para check-in yung product nila. So bago nila bago sila magturo ng mga, kasi may nagpipinpoint na agad sila baka yung cart daw kasi hindi ka agad, sa sobrang haba ng pipe, hindi ka makapunta doon sa kabila agad. So may mga assumption na sila, wala pa man may mga time limit kasi na magda-dry out ka. Madali kasi matuyo yun, yung pintura namin yan kasi resin siya So, tapos mainit nga doon sa boot namin. So, talaga nakakapag-dry up kagad ng mga paint. So, yung pintura namin dito, imbis na gumaganon-ganon kami, kagaya doon sa kabilang cart, doon sa isang cart, malaki, iikot ka muna. Tatapusin mo muna isang side, tsaka ka palang pupunta sa kabilang side. So, madalit sabi, nagpipinpoint na agad sila na meron daw mga pintor na hindi ginawa yung tamang procedure, na which is, una, yung kartang sinisisi nila. Pangalawa, yung pintor na. Kasi hindi makapaniwala yung kumpanya bakit sa cart nila sisisi. This is, syempre, yung may mapuputokan. Di ginawa nung supervisor namin, si James.
bigla na lang ni-write up ako. Write up? Oo, ni-write up ako na sinasabi na ini-ignore ko raw yung procedure, ganyan, kailan yun. So, na-bad trip ako. Siyempre, bakit? Kailan ba ito nangyari? Kailan ba ito? Sabi, pirmahan mo ito, basahin mo muna ito, tapos pirmahan mo. Pinapipirma siya Pinapipirma ako nung write-up. Binasa ko mabuti. Sabi niya, ganun nga, ini-ignore ko raw. Tapos yung senior na painter, which is yung matanda, nagsasabi rin daw sa akin, ini-ignore ko rin daw. Tapos 2 times daw niya ako nahuli na ini-ignore. Sinagot ko ngayon, sabi ko, ibigyan mo ko ng specific date. Specific date, time, kasi kung yung pinipinpoint nyo is hindi niya sinabi na dahil doon sa company na yun na kaya niya ako binibigyan ng write-up. Yung write-up na yun, parang magiging susi yun para makaligtas sila doon sa mga... Parang yun ang magiging pwedeng, parang Paul Guy ang dating sa kanya. Paul Guy ang dating sa akin. Kaya maging Paul Guy, sakto. Sisihin ako para nang sa ganun mawala na yung paningin ng mga boss tsaka ng So merong masisisi. May masisisi, ganun. Ang masama nun yung bago ka pa lang nung nakita ka niya, di ba? Oo. As in trainee pa lang siya nun. Nagte-training pa lang ako. Tapos sabi ko 2 years ago, my God. 20 napilay kasi yung namin, yung pintor. Ako yung bigla nila nilagay. Walang training, walang sabi niya, hawakan mo pintor. May mga experience kasi ako nagpipintura bukod sa Pilipinas, dito din sa Korea. Pero hindi ko sinasabi sa kanila yon kasi nga ayoko nung mga responsibility tsaka yung position na pintor So pinahawakan sa akin, which is dapat hindi ako yon, dapat nag-hire sila ng iba. Pero ginawa ko pa rin. Akala sa expected ko na after na bumalik siya, okay na, siya na. Bumalik na nga siya. So, nag-stick ako doon sa pagre-repair ng mga pipe. So, after ng ilang months, ang daming depression noon ni Rob ng mga nasisirang pipe, ganyan, sunod-sunod. So, nag-request sa akin yung supervisor na, why not try mo uli mag-paint, baka mas maganda. So, ako nag-paint. Kalabas-labas. Ako pa yung, mas maganda pa yung mga ginagawa ko ngayon doon sa pintor namin. Ayun nga, back to present, ginawa nila ng write-up. Sabi ko, bigyan mo ko na specific time and date na kung kailan mo ko sinita. At saka bakit sobrang untimely nung write-up mo kung kailan meron tayong problema sa ibang kumpanya na nagre-reklamo. May mag-investigate naman. Bakit kinausap ko ngayon yung ibang lead hand sa kabilang department. Sabi ko, Les, ano nga magandang dito? Sabi ko, binibigyan ako ng write-up na ganyan Pipirma ko ba yan? Kailan nangyari? Sabi niya ganyan. 2 years ago, may get. Halos, hindi 2 years. 2024 Early. 2025 siya. 2025 ng January yung nangyari. Pero nag-start ako 2024. Yeah, tagal na. January din. So, sabi ko sa kanya, a year or almost 2 years ka ako. Sabi niya, that's stupid. Sabi niya, wala kang ganung bagay. Bago ka pa lang bago ka pa lang. No? So, kung nagawa man yung mistake na yun, normal yun. Kasi nga, bago. Sinala ka lang basta. Mistake yun. Pero, sabi ko sa kanya, kung di sobrang, sobrang intense na nung namin, sabi ko, hindi ko pipirmahan yan. Tapos, hindi siya sumagot. Hindi niya ni-report. Ngayon, kinakausap ko si Carla, sabi ko, naiinis na ako dito, sabi ko, dadaretso na ako sa presidente, tatanungin ko kung anong nangyayari, bakit ganito. Bigla nila ako in-issue ng ganito. Sabi ni Carla, wag muna kasi baka lumaki lalo yung issue problema. Oo. Di inintay ko muna, the next day, sabi niya, kausapin mo muna. So, ginawa ko, kinausap ko ngayon siya. Sabi ko sa kanya, ano ba kako nangyari doon sa write-up? Sabi ko, tina-challenge ko, ayokong pirmahan. Ngayon kung ipo-forward mo yan, sabi niya, meron kasi akong mga documents at report na nagpapatunay na eto yung cost niyan. Sabi ko, bigyan mo ako ng specific time and date kako na kung kailan ko ginawa. Tsaka bakit kung ginawa ko siya nitong time and date na to, bakit hindi mo kagad ako binigyan ng write-up?
On the spot, on the spot, di ba? Kasi ako, naging supervisor din ako sa clothing line sa Pilipinas. Pag may problema ako sa tao, sabi ko, ito, verbal warning ha. Mag-usap tayo, sasabihin ko sa kanya, next time, i-write up na kita, tapos suspension. Tapos yung worst, termination. Sabi kong ganyan. Ganun ako yung ginagawa namin, yung procedure namin. Pero yung sasabihin mo na twice mo ako nakitang ganyan, bakit hindi mo ako binigyan ng ano? Tsaka walang date. Wala siyang date. Tapos wala, yung may ano dun may nakalagay na yung disciplinary action nakalagay kung warning, suspension, or termination of contract. Wala, hindi naka-check. Yeah, kaya sabi ko, pipirmahan ka ako yan. Hindi ko pipirmahan yan. Sabi ko ganun. Kung ako pinipinpoint nyo dyan, gusto ko, magkaroon tayo ng proper forum. Yung black and white na, ito yung date na yun. Kasi mababacktrack yun kung kailan ginawa yung pipe Hindi yung backtrack kung sino yung nag-work that day. Hindi kasi maraming factor Gaya niyan, siya. Hindi naman siya yung main pintor siya, pero meron silang senior painter. Sabi ko sa kanya, hindi mo nakikita kasi lagi ka umuwi ng maaga. Kami na lang dalawa natitira. Ngayon may mga instances na nasisira yung pump. Pag nasira yung pump, gagawin namin yung pump. Mag-i-stay kami ng mga 30 minutes to 1 hour. Sa tingin mo, yung curing time ng paint na binibigay mo sa akin is 16 minutes lang daw ang max. 16 minutes. Sabi ko, kung yun ang max mo, siguradong tuyo na yun. Pero, kinabukasan, pagtingin mo, yun sa paningin mo, kasi ikaw yung inspector sa tingin mo, okay. Makakapasa na siya. Which is, pasado na sa mga inspector. Pagdating sa field, mag-i-stay doon ng mga 5 buwan, 6 na buwan, ayun na, doon na mag-disintegrate yung paint niya. Kasi hindi kumapit na maayos. Sabi ko, gusto ko magkaroon ng logbook. Logbook tayo ngayon kung may masira, ganyan. Sabi ko, hindi pwede kasing hearsay lang tayo ngayon dito Lahat kailangan. Kailangan lahat may pirma. Logbook natin. Lalo hindi biro yung trabaho nila kasi syempre nga. Tapos sa akin yung sisisi, sabi ko ganun, ang laki, mawawala. Out of nowhere, parang biglang magiging cost nung pagkawala ng trabaho. Pwede siya mawala ng trabaho nun Kung pinirmahan niya yun, ikaw pala dahilan. Sige. Which is hindi dapat. Kasi ang dami niya na sinakripisyo kung tutusin. Ilan na yung dapat di siya nagpipintor doon. Sinasapo niya pag wala yung isa. Sinasapo ko, pati yung trabaho niya mismo. Kaya nga sabi ko, pag ako talaga pinitpit nila dyan, alam ko kung anong mga pwede kong ipanlabas. Kasi gaya na pag nagbabakasyon yung bisor, siya pumapalit, imbis na yung senior painter. Siya, tapos ngayon magkakaproblema, siya pa din. Kaya nga sabi ko ayoko nang pakialaman yung mga ganyan sabi ko. Kaya na timing din na pwede ako malipad doon sa CNC. Green up mo na. Grabbing ko na lang yun. Sabi ko, kung dito ako, dito na lang ako. Kasi kaya ko naman lahat ng cross-training kasi siya ron kaya mas madali sa kanya Kaya nga lang, minsan, yun na nga, ang laki na ng nasakripisyo, di pa nakikita. Siya pag sinisihin. Hindi, yun na nga, sabi nga ni Carla, pag uwi, tumingin-tingin na rin ako ng ibang Sabi ko, after vacation, sabi ko, time na rin siguro na hanap ka ng Kasi hindi na nakikita yung mga sacrifice mo, tapos ikaw pa, maghahanap sila ng butas ikaw pa. Kaya, tapos kapag maganda trabaho, ang nagkikredit yung bisor. Tapos pag nagka-problema, ipapasa sa kanila. Hindi tama. Kaya sabi ko nga, siguro na rin yan. Sign na rin. Kaya nga yung mga, kagaya niyan, pinipicturean ko yung mga nangyayari doon sa booth namin. Tingnan mo, yung mga heater na yan, nag-iinit yan. Magliliyab yan. Nilalagyan nila ng basahan. Kaya, yun. Kaya minsan sa trabaho, kayo papayag na lalo ganyan yung mga pirma. Kung alam mo mali ka, go ahead, tama yun. Pirma mo. Pero kung sa tingin mo wala ka namang ginagawang mali. Masama. At sa tingin mo nasa tama ka, hindi masama na i-challenge mo na ako. Sige, kung ganito, ganyan, bigyan mo ako ng proof, pwede natin gawin. Pero kat malo ka, pipirma talaga Siyempre. Pero gusto ko rin gusto ko pa, nasa dibdib ko pa rin na gusto kong kausapin si Dave o kaya si at least nakausap mo na. Ngayon, alam niya na, hindi pala pwede. Tsaka kagandahan nun,
yung write-up na ginawa sa'yo, meron kang pwedeng mag-comment. So, nag-comment siya, sinabi niya, I disagree. Hindi pinasa. Hindi niya pinasa. Ako ngayon na magpapasa pag nagkataon. Pagka nag-ano yan, at least meron ka na. Ay, tsaka kagandahan, pinicturean niya. Pinicturean ko at least prueba mo yan, anong time na yun, inano ka, pinapapirma ka niya. So, kung siya man lang siya lang ang merong, kagagawan niyan, para lang merong masisi. At least meron ka ebidensya. Ayoko kasi maging ganun parang, ikaw, binibigay mo na yung best mo, tapos, ikaw pa yung gagawin nilang Fall Guy. Kasi nga, hindi naman puti yung kulay ko Meron pa rin ganun Meron pa rin ganun talaga. At least, kumbaga, sumasagot ka kahit pa paano. Talaga ako papayag. Sabi ko sa kanila, kung sa tingin nasa tama kayo, sumagot ka talaga. At saka, kumbaga, paliwanag maayos. Ako, ito yung ko. Hindi naman to the point na magagalit ka. Pero ito yung punto ko, ganyan. Kung may prueba ka, sige. Meron pa kasi mga iba-ibang mga diskusyonan doon lalo na doon sa isang pintor namin na kasama. Marami silang ginagawa na nakakababalaghan doon pero sa akin, pinalalagpas ko na lang. Ayoko lang kasi lumaki yung mga problema doon Nagtatrabaho lang ako, ganyan. Ginagawa ko lang yung trabaho ko. Pero sila, pag na-videoan mo talaga, malalaman mo Ay, nako. Ganun talaga. So, ayun lang naman, na-share lang namin sa inyo kasi talagang nililiban niya sa sarili niya dahil naiinis siya doon sa pangyayari. Pero maayos din yan. Kasi alam naman niya na wala naman siyang ginagawang masama. Trabaho is trabaho talaga. Ay, ganun talaga. Okay, binubuhos mo yung oras mo. Pero hindi ka naman pababayaan dyan pagdating sa ganyan. Kasi alam naman ng ibang katrabaho mo paano ka magtrabaho. Hindi, bukod pa dun. May mga nakakakita na na may kapalit yun. May balik yung lahat Yun lang naman guys. So, paano, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye.